Hello. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa pangalan ng kaibigan Panginoong Jesucristo, nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan sabi kanina, yung panalangin, ito yung pamamaraan na kung ano yung nasa kalooban natin. Gusto natin sabihin, pinakausap natin ang Diyos. Kasama na dyan yung mga karamdaman, problema, mga hinaing, at kung ano-ano pang mga dinaramdam natin. Lahat pong yan ay ipinupukol natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagdalangin. Ngayon, sabi sa banal na kasulatan, ang tao nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating katawan ay nangangailangan ng dalawang klaseng pagkain. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Ano po ba yung tinapay na sinasabi niya? Yung kinakain natin, nanginumuya, nilulunog, nilalagay natin sa tiyan. Kundi ano bang sabi niya? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya po, kahit kumain tayo ng agahan, tanghalian, hapunan, may kulang pa rin. Kinakailangan din natin makinig ng salita ng Diyos. Saan po natin yan gagawin? Paano? Kaya po nagtatag siya ng mga iglesia, mga simbahan, at nagsuko siya ng mga tagapangaral, iba-iba. Kaya dumami na yung mga denomination ng Kristyanismo, pero lahat ng yan, iisa lang ang pinanggalingan ng Diyos. Yung lahat ng sinasabi doon o binabahagi na salita ng Diyos, ito naman yung pinakapagkain ng ating spiritual na kalagayan na kumbaga, kahit busog ka, kung ang utak mo punong-puno ng kaiisip ng kung ano-ano, ang panggamot po niya, walang iba salita ng Diyos. Bakit po? Kasi kung mayroon umuudyok yan, ang karamdaman, espiritu ng karamdaman, yan po ang nagpapahirap sa atin. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, kumakalma siya dahil lumalayas siya sa atin. Kaya, sasabihin natin, bakit kapag nandun ako sa bahay, mayroon akong karamdaman? Kapag nakarinig na ako ng Ebanghelyo, wala na. Dahil po sa salita ng Diyos, na kapag iyan ay tinanggap ng ating tainga, dumiretso sa ating unawa at ipinasok natin sa ating puso, napapalitan po ng Espiritu Santo na siya na sa ating puso, nawawala na yung mga espiritu ng sakit. Kaya, nagiging masigla ulit tayo kapag nakakarinig ang salita ng Diyos. Kaya po, kung titignan natin, sino ba dito yung regular na nagsisimba? Sino yung hindi? Marahil, kaya tayo may karamdaman dahil sa pagkukulang na hindi natin pagsunod, na makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, sa halip na yung aral ang nandyan sa puso natin, nandyan lahat yung mga alalahanin sa buhay, mga problema, karamdaman, na hindi maalis-alis. Pero kung isusurrender natin yan lahat sa Diyos, papalitan po yan ng Espiritu Santo mananahan sa ating puso. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng solusyon sa problema. Kasi kung utak lang natin, hindi po kaya natin i-solve ang problema na gawa ng mga masamang espiritu. Matutulungan tayo niyan sa piling ng Diyos kasama ang kanyang kapangyarihan, walang iba, ang Espiritu Santo. Ganun po yun. Ngayon po, meron pa tayong aralin dito.
Sabi ko sa ikalawa, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 17. At sa kaniyan, sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalan talaga ang lahat ng mga iba. Ngayon po, ito po ay nagiging ugali. Halimbawa po, nag-ingat tayo sa buhay natin mula nung tayo magkamalay, ayaw nating magkasala. Kung bagang naging mabuti tayong tao, okay lang po kung magiging mabuti tayong tao, na ipagpasalamat lang natin sa Diyos. Ang mahirap, naging mabuti ka ng tao, miniminos mo naman yung kapwa. Ibig sabihin, kumbaga, palasimba ka, matuloy kang tao, pero lahat ng panlilibak sa kapwa nandun sa'yo, magiging hindi mo maganda. Kaya ang sabi dito, idinaan ng ating dakilang Panginoon sa talinhaga upang sa ganun maunawaan natin na ang sino mang nagpapakita na siya'y mabuti at inaalimura naman ang kapwa, ang tawag doon, nagpapanggap na mabuti. Sa makatuwid, plastic, hindi tunay na ugali. Dahil, sabi nga, kung ang iyong kaaway magutom, pakanin mo. Kasama loob ko sa kanya, hindi ko siya bibigyan ng pagkain. Isang bagay yun na dapat hindi ginagawa ng sumusunod sa kalooban ni Kristo. Dahil, nagbigay po ang mga halimbawa ng ating dakilang Panginoon na kanyang ginagawa kung paano siya nakikitungo sa mga eskribas, parisiyo ng mga kaaway niya, na palagi siyang hinahanapan ng butas. Ang ginawa niya, pinangaralan niya pa rin ang salita ng Diyos. Natagawat alam na nila na sila'y ugat mula sa mga ulupong o binhi ng mga ulupong, pero ipinapangaral pa rin niya ang salita ng Diyos. Tayo po kaya natin gawin niya sa kabila ng mga ginagawa sa ating kasamaan ng ating kapwa, ginagantihan natin ang kabutihan. Marahil kung sarili lang natin pag-iisip, hindi natin kaya. Pero pagkasama natin ang presensya ng Diyos at ang Espiritu Santo, uudyugan tayong gawin yan. Magagawa natin yan dahil His will be done. Yung kalooban na ng Diyos ang nangyayari sa atin at hindi na yung sarili natin. Ano po yung talinhaga? May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nagtatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga manglulubing, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Magkalawa kong nagayo sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakanta. Obserbahan po natin. Ano po ba ang ginawa ng pariseyo? Ang pariseyo ay isa pong tagapagtanggol ng mga kautusan ni Moises. Kumbaga, tapat sila doon sa mga kautusan ni Moises. Ang problema lang sa kanila, yung kautusan, hindi sila kasama sa tagatupad. Para lang sa mga tao, kumbaga, sila lang yung taga-bigay, sila hindi kasama sa pagsunod. Kaya po ang ginagawa nila, pagmamataas sa sarili. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y nananalangin din katulad ng pariseyo? Nasasabi nga, salamat Diyos kung walang karamdaman yung anak ko, hindi kaya sa kabilang bahay. Tama ba? Gagawin natin yan? May ipagpasalamat mo na lang yung nasa sarili mo na tinanggap mo kung ano-ano man yan, na hiniling mo sa Diyos na nagkaroon ng katuparan,
huwag mo nang ihambing ang iyong ginagawa sa ginagawa ng iba. Dahil magiging kong hipokrito kung katulad ng Pariseo na mga mapagpainbabaw o plastic. Sabi nga, mind your own. Kinakailangan, idalangin mo lang yung sarili mong pamilya. Sapat na yun. Huwag mo nang ihambing sa iba. Dahil, magkakaroon na po ng pagmamata sa sarili kapag nililipat na natin ang kapwa. Bakit kinakailangan natin pag-ingatan na hindi dapat libatin ang kapwa? Dahil yung kapwa natin, sila po ay larawan din ng Diyos na kung wala tayong kapwa, hindi natin maipapakita ang pag-ibig sa Diyos. Kaya kinakailangan, ibigin mo muna ang iyong kapwa. Pag-ibig na po yan sa Diyos. Ang problema kung napupuhi ka sa kapwa. Sabi ko, nauungis sa tugang, nakapandog mo man, parehas ng pantay ang mata. Kaso ang problema, kung mabingi lang yung muka, pinipinta sana. Wow! Ngunit kinakailangan ipagpasalamat natin na bagamat tayo, binigyan ng mabuting kalusugan, maayos na pamilya, walang kaproblema, sapat na yun, ipagpasalamat natin sa Diyos. Huwag nang ihahambing sa iba. Dahil po, yun po ay hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ang estilo ng pananalangin natin, inihahambing natin sa kalikuan na ginagawa ng ating kapwa, katulad na tayo ng Pariseo. Paano tayo manalangin? Sabi dito sa ikalawa, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo na ayaw itingin man lang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Bakit hindi natin subukan sa may mga karamdaman? Ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Aakuin lang natin na tayo'y makasalanan. Dahil po, sabi sa banal na kasulatan, ang sino man nagsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling. Sa makatuwid, ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang gagawin lang natin is surrender at humingi ng habag sa Diyos na tayo'y patawarin sa pagiging isang makasalanan. Dahil hindi na natin nalalaman yung mga pinagagawa natin ng mga kasalanan ng iba dyan, hindi mo sinadya, ang iba dyan sinadya mo. Yung pagdidesisyon lang, na nagkamali ka, napahamak yung kapwa mo, kasalanan na po yun. Inalok mo lang ng sigarilyo, o alak, tapos naging lasing ko na, o nagkabisyo na, kasalanan pa rin natin yan. Kaya kung titingnan po natin dito, yung panalangin na kanyang maniningil ng buwis, na kung ihahambing mo, ang Pariseo, lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng tagapagtanggol ng mga kautosan ni Moises. Ibig sabihin, sumasagot siya. Pero yung maniningil ng buwis, madala. Pwedeng mapanglaman siya, pwedeng meron mga sumusobra yung singil niya sa paniningil ng buwis. Pero ang sinasambit niya, hindi siya makatingin sa itaas, kundi ang sinasabi niya, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ba ang estilo ng pananalangin ang ginagawa natin sa bawat araw na tayo ay nananalangin? Oras man, gabi man yan, o araw, kapag tayo ay nakikipag-isa sa Diyos. Estilo ba ng Pariseo na may paghahambing sa iba? O itong pamamaraan ng isang maniningil ng buwis na humihingi ng habag, patawarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sabi ng ating dakilang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas
sa kaniyang sarili ay mabababa. At ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Kaya po, ang susi sa pananalangin, walang iba ang maging mapagpakumbaba. Kasi po, ang kalaban natin, pride. Yung ego. Napagsabihan mo lang, marunong na ako, turuan mo pa ako. Pride po yan. Sino ba dito kapag tinuruan na hindi sumasagot? Sa oras na tinuruan tayo, halimbawa, tinuruan tayo ng magulang, tapos sumapat yung anak sa magulang, pride po yun. Kinakain na tayo ng pride. Sa totoo lang po, kung may respeto sa magulang, yun ang susi para sa mahabang buhay, igalang mo ang iyong ama at ina, ibig sabihin, kahit pa yan, walang natapos yung magulang mo, ikaw graduated, respeto mo yung magulang mo, alang-alang sa pagiging isang makadiyos, sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil baka i-extend ng Diyos yung buhay mo dahil lang sa pagsunod sa magulang. Paano kung kinain na ng pride? Turuan mo pa ako, graduate ako. Hindi pa ga? Masakit yun sa damdamin ng magulang, bumabalik yun. Kapag nagkaanak na rin, kung ano yung pakiramdam ng anak ay ng magulang na nararamdaman na pakinggan niya sa anak. Kapag may anak na rin yan, mararamdaman niya. Dahil sabi niya, walang bago dito sa silong ng langit. Paulit-ulit lang ang mga kwento. Sabi mo dito, at dinala naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol upang kaniyang dipuin sila. Dapat ng mga kita ito ng mga alagad ay sila'y sinaway nila. Ngayon po, kung titignan natin, ito naman yung nangyari pagkatapos na mangaral ng talinhaga natin dakilang Panginoon. Yung lahat ng mga sanggol, yung mga bata, lumalapit sa ating dakilang Panginoon. Pero meron pong mga alagad natin dakilang Panginoon, yung 12 alagad. Hinaharangan nila yung mga bata lumapit sa ating dakilang Panginoon. Ano po ang sabi ng ating dakilang Panginoon tungkol sa mga bata? Halimbawa, palagay natin, nandito tayo sa simbahan, may kasama tayong mga bata. Hindi baga, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hayaan mo yung batang mag-ingay. Kasi po, doon malalaman kung seryoso tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil kung bibigyan mo ng atensyon yung bata, ibig sabihin, hindi ka nakapokus sa pakikinig ng Ebanghelyo. Nakapokus ka sa Ebanghelyo, yung kalahati nakapokus ka sa bata. Atensyon po ang pinag-uusapan dito. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, ano ang nais niyang sabihin sa mga alagad niya? Sabi niya dito, datapot pinalapit sila ni Jesus. Ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, tinawag niya yung kanyang mga alagad. Na sinasabi, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Bakit ganun po ang sinabi ng ating dakilang Panginoon tungkol sa mga bata? Sasabihin natin ang mga bata makulit, perwisyo, kung ano-ano mga ginagawa, laro ng laro. Sa totoo lang po, ang bata po kasi wala po sa kanyang damdamin ang mapagtanim. Wala pa sa kanya ang inggit, ang puot, ang galit. Bakit po? Pansinin ninyo, observe tayo. Kapag ang mga bata nag-aaway-aaway, minuto lang, bakit na sila? Pero yung mga magulang, kapag nag-aaway-aaway, ilang dekada ba bago magbakit? Hindi ba tumatagal? Hindi lang isang taon, umabot pa ng dekada na hindi nagbabakit. Tapos sasabihin natin, lingkod ako ng Diyos. Pero kung ayaw mo makipagbati, tapos sasabihin mo, lingkod ng Diyos,
Itong pinag-iba sa parisino na plastic. Para maging totoo tayo, dapat po makikita sa pamamagitan ng ating mga gawa ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Dapat walang halong kaplastikan, magpakatotoo tayo sa ating kapwa dahil meron na tayong tatak ng Espiritu Santo. Na kapag hindi natin ginagawa ang ayon sa kalooban ng Diyos, tapos pinanahanan tayo ng Espiritu Santo, tapos ayaw natin makipagbati, sabi niya, huwag niyong hatiin ang Espiritu. Nagdaramdam ng Espiritu Santo nandiyan. Anong gagawin niya? Lalayas siya dahil hindi naman karapat-dapat na manahan siya doon. Dahil nagagalit pa rin. Kaya nga mayroong tinatawag na born again. Yung dating pagkatao kasama ng namatay nung ipako sa krus ni Kristo. At yung bagong buhay, ito na yung bagong tayo. Na hindi na magagalitin, mahaba ng pasensya, maunawain na, marunong na magpatawad. Pero kung dati pa rin yung ginagawa natin, ibig sabihin, hindi pa tayo binago. At hindi pa talaga nabago. Dahil ang nasusunod pa rin, ang sarili nating will. My will be done. Pero ano dapat mangyari kapag pinanahanan ng Espiritu Santo? Thy will be done. Nasa ama namin na naman yan. Mangyari na ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Ang tanong, kalooban niya ba nasunod o sa atin? May nagalit pa sa atin? Ibig sabihin, kalooban pa rin natin. Pero kung ikatabuti ng kapwa, kalooban niya, kahit na maghirap pa tayo, ayurakan pa ang pangalan natin, ang mahalaga doon, nakatulong sa ating kapwa, nakabuti sa paningin ng ating kapwa. Kaya po, ang mga bata ay pinababayaan lumapit lang sa ating dakilang Panginoon. Dahil sa kanila, nauukol ang salita o ang kaharian ng Diyos. Nandun po naghahari ang Diyos sa mga bata na wala pang muwang, hindi pa marunong magalit. Kumbaga, parang wala lang. Laro sila, away, bati. Dahil kaya, practice natin. Sabi dito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumatanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, hindi siya papasok doon sa alunang para. Kaya po, ang sinasabing pinagaharian ng Diyos, dapat ang magiging asal natin, katulad na ng bata. Kapag may kagalit, sabi nga, huwag nang palulubugan ng araw ang galit. Batiin mo agad. Puntahan mo agad. Dapat maging katulad tayo ng mga bata na hindi madamdamin, hindi nasasaktan ng kalooban, o kaya hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang bata naiinis pero wala lang. Basta nainis lang siya, pagkatapos wala lang, hindi niya alam, hindi na siniseryoso yung inis. Nagalit siya, pero hindi siya seryoso, nagalit siya. Kumbaga, mamaya patit na naman sila, magkasama na naman sila. Paano kaya kung i-practice naman natin sa ating mga magulang? Ganyan naman ang gawin natin, katulad sa mga bata. Kaya po, mas pabor pa sa ating dakilang Panginoon doon sa mga bata dahil hindi sila nagtatanim. Kisa sa may mga magulang na marunong nang magtanim ng galit, buhod, sama ng loob, hinanapin, at kung ano-ano pa man sa kapwa. Kaya, pagsikapan natin, aralin natin, i-practice natin. Lahat tayo dumaan sa paniging bata, bumalik tayo sa gawain o ugali ng isang bata. Doon natin mararamdaman na tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Siguro po hanggang dito na lang yung pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At anuman natin mga kahilingan, karaingan man, problema man, karamdaman, lahat po niyan ilapit natin sa Kanya. I-surrender natin sa Kanya. Sabi nga, ang problema, ipag sa Diyos mo. Ang karamdaman, ipag sa Diyos mo. Ibig sabihin, ibigay mo sa Kanya. Siya nang bahala. Pero kung halimbawa, nag-aalala ka pa rin, binigay ko na sa Diyos yung karamdaman ko, pero nag-aalala pa rin, hindi mo ka binigay, nasa iyo pa rin. Kasi kung ibinigay mo na, wala ka nang pakialam. Hayaan mo na siya, yung sagot
sagot yan. Kung padadalingin ka, hahabaan ka ang buhay, patatawarin tayo. Nasa Diyos po lahat. Kaya, pass the ball to the Lord. Yung lahat ng mga karingan natin, ilapit natin sa Diyos. Salamat po at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.